Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Anwar Ponce Mabesa, mula po rito sa Bayanihan Bible Baptist Church, sa lugar po ng Basod, Camarines Norte. Muli po tayo magsama-sama at muli po tayong magkaroon po ng devotion sa umaga po ito. Buksan po natin ang ating mga Bible in 2 Corinthians chapter 8, verse number 24. Sa isang talata po ang ating pong pag-aralan ng meron pong pagpapasalamat po sa Panginoon. Sabi po dito, inyo ngang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo. So sa umaga pong ito, nais ko pong magkaroon po tayo ng konting pagbabahagi patungkol po sa sinabi po dyan, the fruit of your love, na ating ipakita ang katunayan ng ating pag-ibig. At ito po ay napakahalaga na makita po natin at maipakita po natin sa mga kapatiran, higit sa lahat, sa iglesia, yung ating pong pagmamahal. At napakahalaga po na makita po nila ito sapagkat ito po ay nagiging hamon. Ito po ay nagiging blessing po sa kanila na tayo pong mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya ay nakikitaan po nila ng pag-ibig pagdating po sa gawain po ng ating Panginoon. So, unang bagay po na nais ko pong i-share po sa inyo, paano po natin may papakita at mapapatunayan ang pag-ibig natin. Unang-una po yung pong sinasabi po dyan na sa ating pong buhay at sa Panginoon na magkaroon po tayo ng tinatawag na yung pong word na faithfulness in the Lord, yung pong katapatan natin sa Panginoon. Alam nyo po, ito po yung napakahalagang bagay na makita po nila sa atin. Maipakita po nila sa natin sa kanila yung ating pong katapatan. So dito po sa 2 Corinthians chapter 8 verse number 1, makikita po natin dito na sabi po dito, bukod dito, mga kapatid, ay pinatatarastas namin sa inyo na ang biyaya ng Diyos at ay pinagkakalob sa mga iglesia ng Macedonian. At kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian at sa kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karupahan ay gumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan. So makikita po natin dyan yung sabi po niya, how that in great trials of affliction. So yung pong great trials, ito po ay isang bagay na hindi po gusto ng marami. Ito po hindi gusto ng lahat. Yung tayo po ay makaranas po ng matinding pagsubok. Yung tayo po ay makaranas ng matinding problema. Ano po kaya ang magiging reaction po natin? Tayo po ba ay magiging tapat pa rin sa Panginoon? Tayo po ba ay magpapatuloy pa rin sa Panginoon? Pero isang bagay po na masasabi ko at masasabi sa biyaya ng Panginoon na may papakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon sa panahon na meron pong great trials, sa panahon na may matinding mga problema, tayo po ay nagiging tapat pa rin at nagiging faithful pa rin sa Panginoon. Kaya mapapatunayan po natin ang katapatan natin sa Panginoon hindi sa mga bagay na kasaganaan ng buhay, kundi makikita po natin at may papakita natin ang ating katapatan, ang ating pag-ibig sa Panginoon ay sa panahon na tayo po ay dumadaan sa matinding pagsubok. At dyan ay may masasabi natin at may papakita natin yung ating pong faithfulness pagdating sa Panginoon. So isang bagay po na mapuproof natin yung ating pag-ibig sa Panginoon, unang-una yung tayo po ay maging faithful sa Panginoon. So pangalawang bagay, hindi lamang faithfulness in the Lord but also
faithfulness in the church. So ito po ang ating pinag-uusapan. Pinag-uusapan po dito ay about sa Church of Macedonians. So the great trials. Pero ang sabi diyan na kahit may great trials po sila, may matinding pagsubok sila, may matinding pinagdadaanan po sila, nagawa pa rin po nilang ibigay ang kanilang sariling kalooban sa church. Na kahit mahirap, nagawa pa rin po nila na sila ay magkaroon ng tinatawag na katapatan pagdating sa Iglesia ng Panginoon. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, sabi po dyan sa verse number 5, na ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon, sa amin at sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Na ibig sabihin po mga kapatid na kahit napakaraming mga great trials, kahit napakaraming mga pagsubok, pero nagawa pa rin nila na ibigay ang kanilang mga sarili, na ibigay ang kanilang oras, na ibigay ang kanilang mga bagay na meron sila para sa Iglesia ng Panginoon. At ito po ay masasabi natin sa biyaya ng Panginoon na may papakita natin ang ating pagmamahal, hindi lamang sa Panginoon, kundi maging sa Iglesia ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng katapatan natin unang-una sa Diyos. At pangalawa, napakahalaga po ng katapatan natin sa Iglesia ng Panginoon. Dahil dito natin mapapatunayan at may papakita na tunay na tayo ay mga anak ng Diyos. At tunay na tayo ay naglilingkod po sa Panginoon. Salamat po. Pagpalain po ng may kapal ang devotion po ito. Tayo po manalangin, dakilang Ama na nasa langit. Pagpalain niyo po ang devotion po ito. Nawa, ito po yung maging hamon at maging blessing po sa bawat isa. Ito po yung aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.